Amen. Praise the Lord. God bless you po sa aking beloved. Paano kapatid natin, beloved co-worker, Brother Chris. Praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Ating sabay-sabay munang palakpakan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dumalangin sa ating mabay na Diyos. Hallelujah. Pagpapang ng Diyos ay silakas ng kanya-kanyang panampalataya. Halos patuloy mo tinuturuan ng bawat isa kung paano kami maging matapat na anak mo, Diyos. Hallelujah. Higit namin pinapasalamatan sa iyo, Diyos, yung pagkilos sa aming kalagitnaan sa mga papuring awitin, ng mga inaalay ng mga awit. Hallelujah. Kaya naman sa oras na ito, pagpalain mo po, Diyos, ang iyo pong mga banal na sata ng buhay na aming mapag-aralan. Sa ganang balikod ako po walang magagawa. Ikaw po, Diyos, ang mabigay ng kataga. Sabi din aking labi, patuloy mo kami sama ng Santong Espiritu at lukuban ng kapangyarihan at aming sama-samang sinasaway pinapalayas ang lahat ng uring gawa ng kaaway, demons of hindrances, doubts, unbeliefs, cast out in Jesus' name. Demons of doubts, unbeliefs, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. So, unang panalangin na aming dearly beloved Pastor Wendell Meda sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po muna tayo pumalakpak sa ating mabait na Diyos. Amen. God bless you all so much. Tayo po lahat minamahal ay makabalik sa ipong mga kinupuan, puri ng Diyos. Tayo po mga minamahal ay mag-aral ng mga banal na salita ng Diyos na buhay. Ngunit bago lahat, ang kataas-taas ang pagpupuri, pagwalahati, pagsumbat, pagdarikila at pagpaparangal ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos sa buhay. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doble pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved and honorable Pastor Wendell Meda, the end-time prophet of Balabigan. At sa lahat po ng mga beloved Almeda children, to the whole beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala at paggunita sa mga ginitong turo at aral nating dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeda, our beloved Mama Dear. Puri ng Diyos at ako rin po yung nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved Lord Preacher. Nanding manalaw sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aming buong pamilya, sa lahat na ating mga kapatiran na narito sa ating banal na gawain. Magandang oras sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Tunay na tayo po ay pinagpala ng ating nakilang Diyos sa buhay. Lahat ng mga nagagalak sa araw na ito magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating nakilang Diyos. Hallelujah. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa mga awit kabanatang 119, ang talata ay 38. Merong Diyos na magpapatibay ng kanyang salita sa kanyang mga lingkod. Merong Diyos na magpapatibay ng kanyang salita o mga salita sa kanyang mga lingkod. Ating basahin. Psalms chapter 119, verse 38. Sa aklat ng mga awit 119, ang talata po ay 38. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaliwanag nitong talatang ito. Mga minamahal, ang sabi, ihanda ang Isaiah chapter 55 verse 11. Dito mga minamahal, mabasa natin, matunghayan natin, na merong Diyos na magpapatibay ng kanyang salita o mga salita sa kanyang mga lingkod. Ang sabi ng banal na kasulatan, establish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. So mga minamahal, pwede nating ipanalangin, hilingin sa Diyos, na ang kanyang mga banal na salita ay kanyang papagtibayin sa atin. Pag sinabi mong establish or papagtibayin, ito po mga minamahal ay
masasabi po nating pinaka maganda sa buhay ng tao. Dahil kung ikaw ay matibay na naglilingkod sa Diyos, pinagtibay ng Diyos ang kanyang mga salita sa iyo, ibig sabihin, mga minamahal, matatawag kang mananagumpay. Matatawag kang, hallelujah, anak ng ating mabait na Diyos na ikaw ay kontrolado ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At magsabi ng praise the Lord. Kaya ang ganda ng talatang ito, ang sabi, papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod. Nariyan ang mga lingkod ng Diyos sa pangunguna, pangasiwa, pangangalaga na ating dearly beloved parents in the Lord. Good example, magandang halimbawa, nakita natin mga minamahal kung paano pinagtibay ng Diyos ang kanyang mga banal na salita sa kanyang mga tunay na lingkod. Kaya nga ating mga pastor, tignan nyo, minamahal, ating beloved Mama Dear ay naging matibay, matatag, malakas, naging mga masunuring na mga lingkod ng Diyos. Ano man ang ipagawa sa kanila ng Diyos, dahil nasa kanila ang matibay, matatag na salita ng Diyos. Merong power and anointing, mga kapatid. Tignan niyo. Ang banal na iglesyang ito ay nagsimula sa wala. Konti ang miyembro. Sa madaling sabi ngayon, 49 years na, mga minamahal. Talaga ang Diyos ay nandito sa tunay na kanyang banal na gawain. Pumalakpak po tayo sa ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya ang church na ito na-establish, mga minamahal, na itayo. Hallelujah, praise God, sa pamagitan lamang ng habag-awa ng Diyos sa tulong ng ating mahabagin Diyos na nasa langit. Since year 1975 until now, 2024. 49 years, next year, kung hindi pa magbalik ang ating mabait na Diyos, haharap pa tayo sa malakiyang event. 50 years, Golden Church Anniversary. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. With signs, wonders, and miracles, mga minamahal. Grabe. Kaya totoo ang salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos ay pinagtibay na sa iyo, na ito ay ukol sa takot sa Kanya, mga minamahal, hindi mananaig sa iyo ang kapangyarihan ng kaaway. Kahit napakaraming hadlang, mga hindrances, mga, hallelujah, mga gawa ng kaaway, pag ang salita ng Diyos ay pinagtibay na sa iyo, at ikaw ay naging matibay, naging malakas, hindi ka naduwag, hindi ka natakot, hindi ka umatras, hindi ka umurong sa paglilingkod, dahil ang Diyos mismo ay pinagtibay niya ang kanyang salita sa iyo. Kaya naman ikaw ay hanggang sa oras na ito, nakatayo ka pa rin. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kasi mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Pag ikaw ay nakikinig palagi ng salita ng Diyos, iba-iba man ang tumatayo sa pulpito, iba-iba man ang mukha, iba-iba man ang boses, pero ang aming ipinapangaral ay iisa lamang, patungkol sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano bang sabi ng Book of Isaiah chapter 55 verse 11? So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Basahin natin. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Isaiah Kapitulo 55, versikulo 11. Laksan mo pagbasa. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay ng aking pinagsuguan.
Everybody should praise the Lord. Sabi ng ating nabasa kanina, mga minamahal, napakaliwanag na ating nabasa ang salita ng Diyos. Ang sabi ng ating nabasa kanina, papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod. Kaya yung mga totoong lingkod ng Diyos, ang salita ng Diyos na kanilang ipinapangaral, dahil sa sila ay mga lingkod ng Diyos, nasa kanila ang matibay, makapangyarihang salita ng Diyos. Mga kapatid, yung mga nakikinig ay nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. May mabuting resulta, may himala, lahat magsabi ng praise the Lord, may patotoo. At sabi ng Biblia, sila po ay merong takot sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya tignan yung ating mga pastor, ating beloved Mama Dear. Grabe ang kanilang takot sa Diyos. Grabe ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Hallelujah, talagang itinaya ang buhay. Totally surrender sa ating mabait na Diyos. Ibinigay ang buhay para maglingkod sa Diyos, manalangin, mag-ayuno, para sa kaligtasan ng nakararaming mga tao. At kung isipin natin, tayo po ay napabilang sa tunay na gawain na ito. Unang-una, dahil sa tayo ay pinili at tinawag ng Diyos, dahil sa tayo ay, hallelujah, minahal ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, napakapalad po natin. Everybody should praise the Lord. Ito salita ng Diyos na aming ipinapangaral sa tuwing araw ng ating banal na gawain. Hallelujah, hindi nais na kayo ay papaginain o iwala sa tamang direksyon ng inyong paglilingkod sa Diyos. Minsan may mga pangangaral na mabibigat, may mga pangangaral na masasakit sa pandinig. Ngunit subalit ang sabi ng Biblia, napakaliwanag, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Magiging gayo ng aking salita na lumalabas sa bibig ko. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, ikaw yung anak niya na kanyang kinalulugdan, hindi babalik sa Diyos na walang bunga, kundi ito ay gaganap. May kapangyarihan, giginawa yung mga pinagsuguan, giginawa yung mga nakarinig na salita ng ating mabait na Diyos. At pagsabi ng praise the Lord. Kaya nung napakinggan natin salita ng Diyos, katulad ng ating mahal na kapatid kanina, nung una hindi niya pa pinapansin yung pangangaral dahil hindi niya maunawaan. Ngunit totoo ang banal na kasulatan. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan dito, ayun yung nagmulat sa kanyang puso at isipan na ang salita ng Diyos, nang maglingkod sa Diyos ay napakalaga. Ang Diyos dito ay totoong buhay at makapangyarihang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. May karamdaman siya. Sa madali sabi, ngayon, nandyan nagpatotoo. Sino ang nagpagaling sa kanya? Isa lamang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya yung salita ng Diyos, imposible na walang magiging bunga sa mga Kristiyanong umiibig talaga sa Diyos. Lahat dito pinaghimalaan ng Diyos. Lahat tayo dito minamahal, may pinanghahawakan ang salita ng Diyos, may pinanghahawakan tayo mga patotoo. Kaya tayo hanggang sa mga oras na ito, bumilang man tayo ng ilang taon sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, marami man tayo mga dinaan ng pagsubok, sinuong na mga pagsubok, hanggang minsan tayo ay mamatayan ng ating mga mahal sa buhay, umarap man tayo sa mga napakabigat na mga pagsubok, pero still, nakatayo pa rin tayo. Sabi ng Biblia, stand confirmed, hallelujah, sa ating foundation, tayo ay manatili sa pananampalataya natin sa nag-iisang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo ay humiling lagi sa Diyos, mahal na Panginoon, ano man ang mangyari, no matter what, ano man ang mangyari sa sanglibutang ito, pinakamamahal na Jesus, papagtibayin mo ang iyong salita sa akin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan natin, minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran dito ay hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Tayo lamang minsan ang kumakalimot. Tayo lamang minsan ang humihiwalay. Hallelujah! Sa koneksyon, sa pagkakabit natin sa ating mabait na Diyos. Ang salita ng Diyos sa atin na pakinggan dito, ayan ang naging katibayan natin kung bakit tayo ay nandito. Lahat magsabi na praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, we can do nothing.
Hallelujah! Tayo ay walang magagawa kung walang salita ng Diyos na totoo, na ito ay ating mapapakinggan. We can do nothing. Wala tayong magagawa kung tayo ay hihiwalay sa ating mabait na Diyos. Wala tayong magagawa. Hallelujah! Sa sanlibutan ito, nandyan ang kahirapan sa buhay. Nandyan ang pinapakita ng kaaway. Ngunit subalit kailanman, pag ikaw ay naniniwala at sumasampalataya sa salita ng Diyos, ikaw ay palaging nakatayo. Bakit? Ang Diyos ay laging sumasa iyo. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody, so praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. John chapter 15 verses 5 up to 7. Hebrews chapter 11 verse 1 and verse 6. Sabi dyan, mga minamahal, tignan nyo ang mga talatang ito. Hallelujah. Kung ikaw ay nakakabit sa puno, ikaw yung sanga. Kung ikaw ay nakakabit sa puno, siya ang ating mabait na Diyos. Ikaw ay pangahawakan ng ating mabait na Diyos. Kylie, basahin natin, pakidalian. John chapter 15 verses 5 up to 7. Hebrews chapter 11 verse 1 and jump to verse 6. Sa aklat ng 1:5 hanggang 7. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng ating nabasa kanina, papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Kaya ngayong matibay ka na, malakas ka na, pinatatag ka na ng Diyos, hindi ka na kayang daigin ng kaaway. Yung mga pagsubok, yung kahirapan, yung walang makain, walang pera, walang hanap buhay, walang magandang trabaho. Tandaan natin mga minamahal, anuman ang mga pinakamagandang bagay dito sa sanlibutan ito, kung ayan naman po ay hindi nararapat sa paningin ng Diyos, ayan pa rin po ay useless. Pero ang kagandahang loob ng Diyos ay ating natagpuan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ating naramdaman. Ang presensya ng Diyos ay narito sa kanyang tunay na banal na gawain. Pumalakpak po tayo sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, hallelujah, nagkaroon na ng bunga ang kanyang mga salita sa iyo. Ang bunga ng pagdalo ay nararamdaman mo ang kanyang napakatamis na presensya. Ikaw ay napupuspos. Ikaw ay umiiyak dahil sa kagalakan. Hallelujah! Ikaw ay gigising pala ng umaga. Malakas malusog ka, matiwasay. Tapos nakakapagpuri, nakapagpapasalamat ka sa Diyos. Hanggang sa ikaw ay dadalo na. Nasa kalsada ka pa lang. Nakasakay ka sa sasakyan at pagdating mo sa gawain, sa bahay-samba ng Diyos. Grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Hanggang mamaya, matatapos na naman ang ating banal na gawain. Uuwi na naman tayo. Pero ang salita ng Diyos, baon-baonin natin mga minamahal. Hindi lamang natin isa sa puso, hindi lamang natin isa sa isip, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, marami ang tinatawag na mga devil's attack, ang mga strategy ng kaaway. Ibig niya na ikaw ay mawala sa tamang direksyon ng paglilingkod mo sa Diyos. Ibig niya ikaw ay wasakin. Ibig niya ikaw ay mawalay sa presensya ng ating dakilang Diyos. Ipapakita na sa iyo kahirapan ng buhay. Ngunit subalit, pag ikaw ay matibay, matatag, malakas na Kristiyano, lagi kang nakakapit sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit ikaw ay nakakapit sa Diyos? Ang connection mo sa Diyos ay yung prayer and fasting. Ang connection mo sa Diyos, ikaw ay matapat na Kristiyano. Ikaw ay gumaganap sa kalooban ng ating mabait
mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga napakapalad natin. Amen. Ang sabi ng Biblia, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titupunin, at mga ihahagi sa apoy, at mga susunog. Ayan ang kahihinatnan ng mga hindi mananatili sa Diyos. Bagamat narinig na nila yung salita ng Diyos, nais nang papagtibayin sa kanila, pero hindi sila nanatili. Humiwalay pa rin sila. Ano pang sabi ng banal na kasulatan? Hallelujah. Verse 5, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Lahat magsabi ng praise the Lord. For without me, ye can do nothing. Amen. Kaya tignan nyo yung mga umaalis sa ating banal na gawain, mga pinagpalala yung iba dyan. Yung iba dyan, may mga magagandang patotoo. Grabe mga himala ng Diyos. Sinayang nila ang mga himala ng ating mahal na Panginoon. Maraming nagnanais na makakita ng himala. Maraming nagnanais na makarinig ng himala. Pero hindi nila narinig, hindi nila nakita. Ngunit subalit tayo, hallelujah, na nung araw tayo ay mga makasalanan, wala nang pag-asa, tayo na mamamatay na. Dahil sa ating mga sakit na karamdaman, ang iba sa atin ay stress na, depressed na. Ngunit ang Diyos, binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng pagkakataon para tayo makakilala sa Kanya. Noong araw, mamamatay na tayo. Ngunit subalit ang Diyos, nandito na kilala natin. Dinugtungan pa ng Diyos ang ating mga buhay. At magsabi ng praise Lord. Kaya kinakailangan manatili kang nakakabit sa ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil kung ikaw ay hindi nakakabit sa ating mabait na Diyos, delikado. Ikaw ay matatapon na katulad ng sanga. Pag itinapon ka na, ibig sabihin wala ka na sa puno. Ikaw ay pinutol na. Hallelujah. Ikaw ay itatapon na. Ikaw ay matutuyo na. At dasang araw, ihahagis ka sa apoy. At ikaw ay masusunog. Kaya nga sabi ng Biblia, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kaya lagi tayong manalangin sa Diyos. Mahal na Panginoon, ano man ang mangyari sa salibutan ito, panghawakan mo ako na kayo makapanatili sa iyong salita. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Dahil kung wala ka sa akin, ay wala akong magagawa. Tangis sa'yo lamang ko, kamo ko walang lakas. Mahal na Panginoon, sa iyo ko lamang naramdaman at totoong pag-ibig, mahal na Panginoon. Sa iyo ko lamang naramdaman ang iyong presensya na walang katulad. Lagi ka manalangin sa Diyos na lagi ka puspos na pag-ibig ng mahal na Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay mo, sino ang pasasalamatan mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay? Ngunit sa balit ang Diyos natin ay napakabait. Kahit tayo nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala minsan. Pero ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit minsan tayo ay bumabalik sa ating mga kahinaan. Pero ang Diyos, hindi tayo hiniwalayan. Hindi tayo kinalimutan ng ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko nga minsan, kahit wag na akong mag-preach, bastang makapatiran, sikapin nyo palagi pag kayo na sa gawain ng Diyos. Maramdaman nyo ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil ang presensya ng Diyos ay wala sa tindahan. Hindi mo mabibili, hindi mo mababayaran ang salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nangyayari lamang sa iyo. Pag ikaw ay nagsusumikap, pag ikaw ay nananalangin ng marubdob na panalangin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gusto niyo pa ba, minamahal? Gusto ko nang umawit. Ayaw niya pa. Kaya ang presensya ng Diyos ay totoo. Everybody say praise the Lord! Grabe, mami naman. Last overnight sa Bangar, kaya inulit ko ngayong itong topic na ito. Grabe kapuspusan. Kung hindi ko lang iniisip yung mga kapitbahay na maistorbo, kahit abutin kami ng mga alas 5, alas 6, grabe. Sabi ko na okay, binata pa,
wala pang asawa ng mga time na yun. Grabe ang kapuspusan na aking naramdaman. Last Friday sa Bangar, habang nag-artarkol sa habag at awa ng Diyos. Lakas ng tinig namin. Kala ko kinaumagahan, may magreklamo na mga kapitbahay. Halos dumadagundong ang presensya ng Diyos. Sabi ng iba, kahit hindi mo pilitin, nandyan ang presensya ng Diyos. Pero minsan kahit kailangan pilitin pa rin. Dahil sabi, mahirapan ka kung hindi mo pagsimikapan. Kaya nga ang presensya ng Diyos, mga minamahal, wala sa aming mga tumatay sa banal na pulpito. Ang presensya ng Diyos ay nasa iyo mismo. Pag ikaw ay nagpuri ng maayos sa Diyos, hallelujah, concentrate ang iyong puso at isipan sa Diyos. Kahit anong kinakanta dyan, kahit sintonado pa yung nagsusolo diyan. Pag yan ay sinama ng ating mabait na Diyos, grabe kapuspusan, presensya ng Diyos na yung mararamdaman. Lahat magsabi ng praise Lord. Kaya mga minamahal, lahat tayo binigyan ng pananampalataya ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 1 and verse 6. Hiyanda ng ating uling talata, Isaiah chapter 38 verse 20. Sabi rito mga minamahal, papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. At ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay nagkaroon na ng bunga. Pinagpala na tayo. Everybody so praise the Lord. Yung patutuan ng ating beloved sister kanina, yung pagpapala ng Diyos, wag natin sayangin. Huwag mong nangintahing mapanis. Kung may kapitbahay ka, ipamigay mo. Everybody so praise the Lord. Grabe, walang makain ng araw, walang may bili ng pagkain, walang pambili, walang makain. Pero ngayon, may nakakain na. Pinagpapala na ng ating dakilang Diyos. Pangit naman masyado kung pabayaan nating mapanis. Kung sobra-sobra, ibigay mo sa worker. Ibigay mo sa kapatiran. Ate, pinagpala si ate. Palakpakan natin ang mabait na Diyos. Lahat mo sabi ng praise the Lord. O, diba? Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Susunod ka lang sa kalooban ng Diyos, pagpapalain ka na. Susunod ka lang sa kalooban ng Diyos, sa mga gusto ng Diyos. Magiging banal, matuwid ka na. Everybody, so praise the Lord. Hebrews chapter 11 verse 1. Ayan po ay pananampalataya. Dek, pahinga ang tissue, Dek. Sabi ng Biblia, basahin natin. Hebrews chapter 11 verses 1 and verse 6. Isaiah chapter 38 verse 20. Sa aklat ng Hebreo kapitulo 11 versikulo 1 talon sa 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga kanyang nagsisihanap. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaliwanag ng banal na kasulatan. Lahat mo ba tayo may pananampalataya sa Diyos? Kaya mamaya pag uwi natin, mag-Holy Supper pa tayo mga minamahal. Grabe yung maramdaman natin sa araw na ito. Unang Holy Supper natin sa taong ito, buwan ng Enero. Father, praise God, talagang salamat sa Diyos sa inyo po na mga kapatiran na narito ngayon. Talagang masasabi ko na kayo ay nais ng Diyos na maging matibay. Malakas, amen, matatag sa paglilingkod. At magsabi ng praise the Lord. Hindi tayo pare-pares ng dinaranas sa ating buhay. May mga umaarap sa pagsubok. May mga pinagpapala naman. Kaya balanse lang yan. Minsan sa pagpapala ka, minsan sa pagsubok. Kasi normal lang yan. Hanggat hindi pa bumabalik ang Diyos, marami ka pang mararanasan.
Pero ang pangawakan mo, pag ikaw ay Kristiyanong totoo, Kristiyanong pinatibay ng Diyos, Kristiyanong pinangawakan ng Diyos, at ikaw ay kumapit ng gusto sa Diyos, pag nag-rapture, isa ka sa kukunin ng mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 1, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung pananampalataya, hindi nakikita. Ang Diyos sinasamba natin sa Espiritu at Totohanan, hindi nakikita. Pero pag tayo ay nagpupuri sa Diyos, nararamdaman natin ang Kanyang holy presence. Ang Kanyang presensya. Ganun ang pananampalataya, hindi nakikita, pero inaasahan mo na ang Diyos ay merong malaking magagawa sa iyong buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, kalulugdan ba ng Diyos yung walang pananampalataya? Kaya dapat lagi tayong manampalataya sa Diyos. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, magulat ka, oh. Kahit bata pa lang, pag nagpatotoo, grabing himala ng Diyos. Bata pa lang yan, mga minamahal. Kung isipin nyo, anong kaalaman niya sa salita ng Diyos? Pero habang siya'y dumadalo, nakikinig ng salita ng Diyos, mula sa pagiging bata, maging dalagat binata, hanggang sa magkapamilya, hanggang sa magsarili na ng buhay, kita mo yung pananampalataya ay naroon pa rin. Dahil totoo ang Diyos na kanyang pinaniwalaan. Totoo ang Diyos na kanyang inaasahan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palagi nating hanapin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Palagi nating hanapin ang Kanyang presensya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa pamagitan ng ating pagdalo. Sa magitan ng ating matapat na paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 38 verse 20. Ang Diyos ay laging handa. Ang Diyos ay laging preparado, mga minamahal. Hindi mo pa binabanggit yung iyong kahilingan sa Kanya. Alam na kagad ng ating mabait na Diyos. Wala ka pa sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Nasa bahay ka pa lang. Papunta ka pa lang sa gawain, mananalangin, magpupuri ka pa lang sa Diyos. Alam na kagad ng Diyos kung ano ang iyong sasambitin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin. Hiyanda ng ating awitin. Dito po sa aklat ng Sais, Kapitulo 38, versikulo 20. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa panugtog ng kawad, lahat ng kaarawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Amen. Pumalakpak po muna tayo sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. Napakaligaya ang maglingkod sa Diyos. Walang kasing ligaya, walang kasing ganda, mga kapatid. Yung ikaw ay dali ng Diyos sa buong katotohanan, talagang mapapasalamatan mo ang Diyos. Yung iyong aalalahanin na ikaw ay ngayon pinagpala ng Diyos. Pinagpala na ng Diyos. Dati, ang buhay mo hindi ganito. Hindi ka marunong mamuhay na may kabanalan. Wala kang takot sa Diyos. Hallelujah. Dati hindi ka nakabihis ng ganyan. Dati wala kang kabanalan. Dati punong-puno ka ng sakit karamdaman, suliranin sa buhay. Dati hinahanap mo ang Diyos na makapagliligtas sa iyo. Kahit ikaw ay nagsisimba, nagdarasal. Kaya nga sabi ng isang kapatiran, mahal na Panginoon, kahit tagal kitang hinanap, kahit tagal kitang hinintay, marami akong, hallelujah, pinagdaanan sa buhay. Iba't ibang kongregasyon, reliyon, sect na denominasyon ng aking pinanggalingan.
Ngunit subalit dito lang pala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, matatagpuan kita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung kayo may karamdamang taglay, nagpunta pa ako sa ibang bansa para magpagamot ng aking mga sakit, mga karamdaman, pero wala pa rin kagalingan. Ngunit subalit kay aking makilala, ikaw pala ang great healer, mahal na Panginoon. Ikaw lang pala magpapagaling sa akin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayon, grabe yung kanyang pagkapasalamat sa Diyos. Saang niyang mabalitaan ng krusada, events, anibersaryo, mga minamahal, maliit na station, malaki na station, lalo sa ating main church, nagpapatotoo siya na sinasabi niya, buhay ang Diyos, totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lato ang sabi na, praise the Lord. Kaya hindi ka ba tatatag, hindi ka ba titibay? Dapat ngayong taong ito, ikaw ay maging malakas, matibay, matatag. Everybody, praise the Lord. Marami pang gagawin ng kaaway na paghahadlang. Pero dahil sa ikaw ay mananagumpay na Kristiyano, at ikaw ay prayerful Christian, full of prayer, ikaw ay watchful Christian, lagi ka nagbabantay, kaya sabi ng Biblia, ang Panginoon ay handa upang iligtas ako. Kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa mga panugtog na kawad, lahat ng kaarawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya tandaan natin, mga minamahal, nandyan lang ang Diyos. Nandyan lang ang Diyos. Hindi lamang sa ating tabi, kaliwat kanan, hindi lamang nasa ating harapan o likuran. Tandaan natin, ang Diyos ay nasa ating puso at isipan. Kaya mo na ipapamuhay ang salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay nasa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, habang tayo'y tumatayo, papurihan, pasalamatan ng ating Ama na Panginoon. Pasalamatan, papurihan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Hindi natin kaya, wala tayong magagawa kung saga ng ating sarili lamang. Ngunit pwede tayong manalangin, mag-pray. Pwede nating hilingin sa Diyos. Bagamat tayo mahina lamang, napapagod minsan, dumating yung pagkatisod, pagsasawa minsan. Pero dahil sa ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos, manalangin ka ng gusto sa ating mabait na Diyos. Papagtibayin niya ang kanyang mga salita sa iyong buhay. Hindi ka maagaw ng kaaway. Hallelujah. Awitin natin, Diyos na kamamangha. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O, purihin ang iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 praise the Lord. Diyos na kamamangha, ang iyong mga gawa, ang langit at lupa, ikaw ang may likha, aming Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Mga minamahal, sa oras na ito, habang nakataas ang inyong makamay, tandaan natin ang ating mahal na Jesus, nagkatawang tao sa krus ng Kalbaryo upang tayo iligtas, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang buhay. Dumala ka man na duguan ng ating mahal na Panginoon. Grabe sakripisyo. Ganun tayo minahal ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Itataas pangalan mo, banal. Hallelujah. Panginoon, dakila, may kapal. Oh Diyos, hallelujah. Nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong. Yes, Lord, hallelujah.
kami nakalaan na maglingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Diyos na kamamahal, hallelujah, ang iyong mga gawa. Kung ikaw ay namamangha sa mga himala ng Diyos sa iyong buhay, ang langit at kung ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawang kabutihan sa iyong buhay, nararapat lamang na ikaw ay magpasalamat sa Kanya. Nararapat lamang purihin, pasalamatan mo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong mga gawa, Diyos, hallelujah, kay dakila sa pag-ibig mo tawa. Oh Diyos, hallelujah, purit ka sa iyong pagmamahal, itataas ang pangalan mo, hallelujah, Panginoon dakila. Akin po binibigyan ang pagkakataon sa ating beloved na preacher. oh Diyos, nawa'y tanggapin. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you so much, Jesus. Hallelujah. Kami nakalaan na maglingkod sa iyo. Kami nakalaan maglingkod sa iyo. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mensahe ng Diyos sa ating napakinggan, mga kapatid ko, wag po tayo maging kampante sa ating ginagawa. Dahil tayo rin po, mga kapatid ko, kapag naputol tayo sa puno at hindi tayo nakakamit, unti-unti tayo po ay malalaglag, mawawala. Kung paano natin nakikita, mga kapatid ko, yung mga puno, hindi yung sariwang sanga ang nalalaglag. Yung mga tuyo na. Una, mga dahon muna. Nalalagas yung dahon, pagkatapos yung sanga. Dahil sila'y napuputol na. Nandiyan po yan sa 1:15. Na kapag wala na ang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Kaya kung paano tayo dinala ng malapay noon sa gawain ito, panghawakan natin ang kabutihan ng Diyos. At hindi natin basta-basta panghahawakan, kundi papahalagahan natin. Dahil kung ahawakan mo lang, andyan kagad ang demonyo, nagbabantay sa iyo, aagawin yung himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Aagawin yung pagpapala. Aagawin yung mga kabutihan ng Diyos na akin ang natanggap o atin ang natanggap. Kapag ito'y pinahalagaan mo, kahit saan ka pumunta, dahil pinapahalagaan mo, lagi mong naaalaala yung kabutihan ng Diyos. Lagi mo naaalaala nung wala ka pang silbi sa buhay sa sanlibutan. Lahat naman tayo wala talagang silbi. Tayo yung lahat ay mga maruming basahan. Tayo po ay walang halaga sa sanlibutan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinahalagaan tayo. Pinahalagaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen!
Binigyan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ating mahal na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda. Ating beloved Mama Dear Resistant Pastor Lina Comon Almeda. At mga manggagawa, nag-aasikaso ng ating banal na gawain. Alam niyo mga kapatid ko, kung ang aking paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi ko pinahalagaan at hindi ko pinangawakan ng kabutihan ng Diyos, maraming pagsubok. Kayo nag-uumpisa pa lang. Kami na mga nauna, marami na kaming nadaan ng pagsubok. Kaya nga ang paglilingkod sa malabay, hindi yun sa nakikita ngayon. Hindi mo nakikita mo mga pagpapala. Dahil pwedeng agawin nga ng kaawayan. Hindi yung nararamdaman. Yung nararamdaman mo sa paglilingkod sa Diyos, sinasabi mo, ay ako'y matagal na. Matagal na akong Kristiyano. Pero hindi mo pa rin pinapamuhay ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo pa rin pinapahalagaan. Kung paano nung araw wala kang silbi, wala kang kwenta. Kaya ngayon, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, baguhin natin, 2024 na. Dapat lahat ng mga kapatiran, tuwing meron tayong Holy Supper, meron kayong iaalay na 3 to 5 days fasting. Yan ang gagawin natin ngayon. Bago tayo mag-Holy Supper, meron tayong 3 days, 5 days fasting. Lalo na sa mga ginagamit na mahal na Panginoon. Ako salamat sa mahal na Panginoon, itong 2024. Parang sa akin talagang prayer and fasting, napakahalaga. Kumbaga sa pagkain, ito na yung aking pinakamatamis. Dahil pag walang prayer and fasting, you cannot cast out demons. Pati kahinaan mo, hindi mo kayang labanan, hindi mo kayang maalis. Ang kahinaan mo, lahat tayo meron kanya-kanyang kahinaan, pero kapag meron kang prayer and fasting, ang demonyo lalayo kagad sa iyo. Amen! Everybody say praise the Lord! Lalo na pag tayo po'y haharap na sa ating pagkukursada. Church anniversary, crusade, kahit ano man yan, basta kursada. Dapat meron tayong pondo na lagi ng 10 days fasting. Ang hindi makakaganap, pwede kayong palitan ng mahal na Panginoon ng iba naman nakakanta. Tandaan niyo po yan. Dahil ang mahal na Panginoon ang pumipili, siya ang nagpapatayo ng kanyang gagamitin sa ating banal na gawain. Lalo na kung kayo mga singers. Dapat kayo mismo na mga umaawit sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa inyo, kaya pahalagaan nyo ang pagtawag sa inyo ng mahal na Panginoon. Kaya ngayon, 2024, bago tayo mag-Holy Supper, kailangan meron 3 to 5 days fasting na lagi. Ang hindi makapag-fasting, sorry to tell you na ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ngayon susunod ka na dahil bago na naman relasyon natin sa mahal na Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay bago ng bago. Amen. Hindi naluluma. Huwag natin bilangin yung nagawa natin noong nakaraang taon. Tapos na yon. Nakita nyo ang bilis ng araw. Ang bilis. Ngayon, nasa last Sunday na kagad tayo ng buwan ng January. At tayo pihaharap sa ating church anniversary. 49 na. Amen. Kaya marami pang pagkakataon na tayo po'y magagawa sa mahal na Panginoon. Kung gusto natin magpagamit sa mahal na Panginoon, lalo tayo maraming magagawa pa. Pero pagka ikaw ay ayaw na, ibig sabihin, naago ka na ng kaaway. Kaya pahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Pahalagaan natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng mahal na Panginoon kung paano tayo pinagaling, paano tayo binago at pinagpala, at yan ang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Huwag natin tignan ang mga pagsubok dahil nandyan lang yan. Yan ay rekado ng ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, not by feeling, not by sight, but by faith, said the Lord of hosts.
sa pamagitan ng paglilingkod sa Diyos na may pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayong lahat ay titibay dahil tayo nakakabit sa puno na matatag. Ang ating banal na gawain ay pinatatag na naman ng Panginoon, 49 years na. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga kapatiran, sa lahat ng mga anak ng Diyos, ang ating bibilangin yung kabutihan ng Diyos. Ang bawat kabutihan ng Diyos na atin ang natanggap. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa bawat anak ng Diyos na narito, kapag tayo po'y harap sa ating Holy Supper, lagi niyong iisipin, binubulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag binubulay-bulay mo ang kabutihan ng Diyos, dapat yan ay pinapahalagahan mo. Amen! Pinapahalagahan mo. Dahil ang kaligtasan na binigay sa atin ng mahal na Panginoon, kung paano tayo dinako sa tunay na gawain ito. Hindi tayo sa ating sarili ang nagdala, kundi ang panalangin ng Man of God. Tayo naabot ng sakripisyo, panalangin ng Man of God, ating malapastor, Evangelista Willie Estrada Almeda, ating beloved Mama Lee, Assistant Pastor, Lina Kumon Almeda, mga beloved Almeda Children, at ngayon sa napakalawak na nagawain ng ating mahal na Panginoon. Andiyan ang mga manggagawa, mga naunang manggagawa, kulang pa rin. Kulang ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Kaya lahat ng tinatawag ng mahal na Panginoon, kayo mismo mag-isip, napakarami ng gawain ng Diyos. Kaya kung marami ng gawain ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin siya ang pumipili at tumatawag ng karapat-dapat na magamit sa kanyang banal na gawain hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa lahat na narito, na ating mga kapatiran, sentrong ating puso at kaisipan sa ating mahal na Panginoon, habang inaawit natin, awitin natin para sa ating Holy Supper. Tuloy-tuloy na tayo, wala tayong baguhan, yan pa ang isang pagkukulang natin. Sa tuwing meron tayong gawain, lalo na Holy Supper, sa haba ng araw na ating pinapamalagi sa ating mga tahanan, sa haba ng araw na wala tayong ginagawa, dapat kahit linggo, meron tayong na dadala na baguhan sa ating banal na gawain. Amen! Mas mainam kung may magagawa tayo na lagi tayong makapag-akay ng kaluluwa. He that winneth soul is wise. Kapag ikaw ay nagpapalaga sa iyong kaligtasan, dapat nag-aakay ka ng mga baguhan. Baguhan, pati loved ones mo, dadali mo sa banal na gawain, dahil yan ang ating tungkulin, ang magligtas. Tumawag ng mahal na Panginoon ng mga manggagawa para mag-asikaso ng gawain. Tayo na sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Meron din tayong part na dapat tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kung meron tayong maakay ng baguhan sa Wednesday, very good. Kapag makapag-akay tayo ng baguhan ng Friday, very, very good. Pag nagkaroon tayo ng mga baguhan, pag-araw ng linggo, double good na. Ang matatanggap mo, terrible ng pagpapala. That he that winneth soul is wise. Kaya dapat hindi tayo nasisiyan na tayo lamang nagkikita sa habang pagtagal ng ating paglilingkod sa Diyos. Dapat meron nang naidadagdag ang mahal na Panginoon na kaluluwa sa ating banal na gawain. Everybody say, praise the Lord! Dahil sinasabi nga natin, ang dami na nating pagpapala natanggap sa ating mahal na Panginoon. Siksik, liglig, umaapaw na ang pagpapala. Material things, financial things. How about the spiritual things? Para sa mga baguhan, sa mga kaluluwa na dapat natin ilalapit sa ating mahal na Panginoon. Kaya itong ating magiging obligasyon ngayon, pag meron tayong Holy Supper, mag-aalay ng 3 to 5 days fasting, ang bawat kapatiran, lalo may mga ginagampanan sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At kapag tayo magkukrusada na, kapag tayo meron mga harap yung Church Anniversary Crusade, kahit saan lugar, lalo sa ating lugar, dapat meron na tayong 10 days fasting, 5 to 10 days fasting. Dahil pag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, ikaw mismo nagpapahina sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Dapat ang prayer and fasting,
Para sa ating mga kapatiran, sa mga manggagawa, ito na ang ating maging appetizer sa paglilingkod sa Diyos. Ito na ang pinakamatamis na magagawa natin sa paglilingkod sa Diyos bilang kapalit, bilang pagpapasalamat sa napakaraming kabutihan ng Diyos na ating nang natatanggap. Hindi na nga natin mabilang sa ating mga daliri, sa ating kamay at paa, ang pagpapala na tanggap natin, na isi-share natin ang kabutihan ng Diyos, pero nasaan? Nasaan? Sinasabi natin, meron naniniwala, pero nasaan? Ang pinakamahalaga, bago natin sabihin napakabuti ng Diyos, mag-akay muna tayo ng mga kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. He that winneth soul is wise. Hindi sa pamagitan na nakikita, hindi sa pamagitan na nararamdaman, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya kung tayo natin nakakabit sa puno, itibay ka. Dahil ikaw ay nasa matatag na paglilingkod na sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Habang tayo umaawit, sariwain natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pagsisi ang lahat. Bigyan ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Matatapos na naman ang 20 o January ng first month ng taong 2024. Dapat maging matibay, matatag tayo, lalo na dumadami na ang bilang ng ating paglilingkod sa Diyos. Ayun lahat ay magkaisang umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kanganga. Hallelujah, ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin lahat yan. Alam natin ang awitin na yan. Hirap na yung monitor doon sa sa ating mga patiran para makaawit sila. Monitor, pakiharap na sa ating mga patiran. Pag-ibig ni Jesus. Nandiyan ang monitor natin. Alam natin na awitin na yan. Taas natin ang ating mga kamay bilang pagpapakumbaba sa mahal na Panginoon. Nasanay tayo palagi na nakayuko sa ating mga upuan. Itaas naman natin ang ating mga kamay bilang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sanay na tayo. Na kapag tayo maawit sa mahal na Panginoon, nakayuko tayo palagi. Sanayin natin ang ating mga kamay. Itaas natin sa ating mahal na Panginoon. Para makita ng Diyos na inaabot natin siya. Kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Wala tayong magagawa kapag ang Diyos ay wala sa atin. Sinasabi ko nga sa inyo, mga youth choir, adult choir, lahat ng singer, pag Holy Supper dito. Supper natin dito kayo sa harap. Palagi na lang natin sinasabi yan. Ibahin naman natin ang ating nagiging paraan. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Habang inaawit natin itong awitin na ito, Ako'y lahat ng singer, lahat ng mga awit, dito kayo lahat sa harap para ipakita nyo sa mahal na Panginoon na inaabot natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin siya. Wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Hallelujah, praise the Lord. 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 Hallelujah, praise the Lord.
praise the Lord. Ang pag-asa'y magdilim. Amen. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay ko'y kanyang Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. For your loving kindness and tender mercies, O Lord God. Thank you so much, Lord. Patuloy namin nabubulay ang kabutihan mo, mga Panginoon. Patuloy mo kami kinakapagano mamagamit sa iyong mga gawain, mga Panginoon. Salamat po, mga Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo sa bawat sa amin, mga Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Pupurihin, lagi kong aawitin. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lagi kong aawitin. Hallelujah, we love you, dear Jesus. We love you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Magsisimula tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Tapos awitin uli natin yan. Opo, mapagpalang Diyos, sumampalaan sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, maraming po kami dapat pasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon. Lalo na sa panibagong taon na ito, mahal na Panginoon, na kami pinangawakan mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na narito, mahal na Panginoon, na sila kinabagan mo at patuloy na nagagamit bilang mga awit, mahal na Panginoon, mga youth choir, mga children's choir, mga adults choir, pioneers choir, mahal na Panginoon, lahat kami na narito, ay patuloy mong kinakahabagan kasama ng mga kapatiran na sila ginagamit mo, nagpapatotoo, kaya nang binubulay-bulay ang kabutihan mo, mahal na Panginoon, na marami kaming dapat pasalamatan, kami mga manggagawa mo, mahal na Panginoon, mga ginagamit mo mga ngaral, lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, kahabagan mo kami, hugasan mo kami ng kabanal-banal mong dugo. Kung meron man kami mga kamalian, kasalanan pa na hindi na pagsisiyan, may mga bagay na nagagawa na hindi mabuti, kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. At sa aming pagharap sa iyo ngayon, pagsado-sado ng banalapunan, ano yung maging karapat dapat kami, mahal na Panginoon. Sapagkat sinasariwa namin, binubulay-bulay namin ang kabutihan na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat na narito, para sa aming banal na hapunan. Kumilos ka. Ipadama mo sa amin na madami sa presensya. Kumilos ka. Puspusin mo yung mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Revive us, Lord God. Revive us, Lord God. Hallelujah. 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 Abang inawitan muli natin ang mahal na Panginoon. Awitin natin uli yung awitin na yan. Langit ay iniwan ng Diyos para sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil pinahalagaan tayo ng Diyos. Dapat ganun din tayo, magpahalaga tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Upang tayo'y Yes, dear Jesus. Lord, worthy to praise the Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Akong makasalan, Amen, dear Jesus. Hallelujah. maging Sa lupa, sa langit man.
Hallelujah. Di kong awitin, dakila niya pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niya pagmamahal. minsan pa, hallelujah. Oy, kahagang tunay na kaibigan si Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Usay nilisan. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bless us, Lord God. Pour out the sweet spirit of our Lord. Bless the name of Jesus. Bless us, Lord God. Bless us, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi ko aawitin, dakila niyang pagmamahal. Hallelujah. 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 Nakilala ko si Kristo. Hallelujah. Nang pag-asa'y magdilim. Hallelujah, Jesus. Nagliwanag ng hindi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakilang pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Nakilang pagmamahal mo sa amin. Hindi lubos. Hallelujah. Sa lupa at sa langit man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. aking pupurihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin, Dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong awitin, dakila na pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong awitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Unang Korinto 11:24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hawakan natin ang ating mga grapes. Simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. At gayon din naman nilawakan ang saro. Pagkatapos sa makahapon, na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa ating kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin.
Hallelujah! Hallelujah! Revive the children, Lord God. Revive us, Lord God. Hallelujah! 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 Nakilala ko si Kristo ng pag-asa'y magdilim. Buhay ko'y kanyang binago. Hallelujah! Liwanag nagdilim. Jesus! Hallelujah! Kung mga sananay tinubos. Hallelujah! Lagi sa lupa At sa langit pa. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakila niya pagmamahal.
pag-ibig ni Jesus. Ako magkasalanan ni Diyos. Bagay sa lupa at sa langit, siya'y ating pag-ibig, lagi kong aaminin, bendita niya pagmamahal. Siya'y ating pag-ibig, lagi kong aaminin, dakila niya pagmamahal. Siya'y aking pumupuli, lagi kong aawitin, siya'y aking pumupuli, lagi kong aawitin, dakila niya. Praise the Lord, hallelujah. Dahil natin tumayo, dahil natin taas ang ating mga malalakbay. Palakpakan na natin ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Tayo bumindit ng hallelujah, praise the Lord. Tayo sa ating mga Panginoon. Ako pinapalang tayo mag-hallelujah, praise the Lord. Tayo mag-hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi natin mabalagmay, sigaw na yung ating praise the Lord 3 times sa mga ating pagkaroon ng lahat ng mga anak ng Diyos sa lahat ito pag-fly tayo. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ano ba natin yung mga praise the Lord? Sa pinagalan natin Jesus, sa natin Jesus.